Carlos Yulo, malaki ang pagkukulang sa mga Pilipino. Di man lang pinasalamatan ng magulang nung nagpa-press-con siya. Sinuwerte lang sa Olympics, nakalimutan na kung sino ang pamilya. Naka-gold medal pero masama daw ang ugali. Mas pinili pang jowa sa magulang. Tsaka bakit ba laging kasama yung jowa na yan? Kahit sa press con, sa aeroplano, laging kasama, dikit ng dikit. Kumakadikit ang harap. Ang dami nyo nalalaman na. Ang dami ninyo masyadong opinion na. Wala siya sa Magselis nga kayo. Pamilya niya. Yan, dami-dami nagsasabi, gold digger daw yan. Alam nyo kung sino talaga yung mali dyan sa issue? Ang ugaling bulok ng mga Pilipino. Bakit ba ang mga Pilipino lagi na lang may hanas sa kahit na anong bagay? Para bang kinukulang tayo sa gagawin na? Wala na bang kailangang ayusin sa buhay mo, sa paligid mo, o sa sarili mo mismo? Parang problemahin na yung buhay ng iba? Bakit bang hilig-hilig natin makisawsaw sa issue ng iba? Hindi naman natin alam ang buong istorya. Kakapanalo lang ng gold ni Carlos. Hayaan yung i-enjoy niya yung moment niya. Moment niya to, pinaghirapan niya to ng ilang taon. Nanalo ng 2 gold in the name of the Philippines. Tapos ito igagante ng mga Pilipino. Panghihimasukan ang personal na buhay niya. Iba ba siya dahil sa mga imperfections niya? Oo na, Boss X. Alam naman namin na mahirap lang kami. Wala kaming 35 million na kondo. Wala rin kaming 70 million na cash. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kami pwedeng magsalita. Tsaka, sa buhay ang importante. Yung kompleto yung pamilya mo, masaya. Kahit naman mahirap lang kami, masaya kami. Bobo! Tsaka Hindi wala kayo namang pinapatahimik kwenta yung dahil yaman. mahirap Ang may kayo. Dahil kwenta wala kayong talaga. 35 million na kondo. Dapat yung mabuting Pinapatahimik tao ka. kayo kasi usapang Olympic gold. Usapang Olympic gold. Tapos ipapasok yung issue ng jowa at nung nanay. Lahat na lang. At kung usaping kabutihan, eh mas marami namang mas masasamang tao, masira ulong Pilipino ang kailangan mong ituwid, hindi yung pati Olympic gold medalist. Pangangaralan. Masyadong mayabang. Para sa Batang Carlos, congratulations. Natupad mo yung childhood dream mo. Pero stay ka na lang dyan. Hindi naman kasi inimbitahan yung magulang. Kasi sa judgmental mga tao dito. Inimbitahan sa press con. Tapos sa aeroplano, sino yung kasama? Yun na naman si Blandy. Di ba, hindi man lang nagpasalamat sa pamilya, sa magulang. Hindi naman yung jowa niya yung nagluwal sa kanya. Di ba, nung bata siya, pinapakain siya ng magulang niya, gano'n. Yung magulang ang nagtanim, tapos jowa yung aani. Anong klase yun? Bobo talaga kayo eh, no? Si Carlos yung nag-training, siya yung nagsakripisyo, siya yung nanalo, siya yung gold medalist. Karapatan niya yun kung sino yung gusto niya isama. Sino gusto niya isama sa press con, sino gusto niya isama sa aeroplano, karapatan niya yun. Dapat kasi mag-training din kayo. Para kapag naka-gold din kayo, imbitahan ninyo, pati yung pamilya ni Carlos Yulo. Tsaka hindi natin alam yung buong istorya, yung buong kwento. Tapos sausaw tayo ng sausaw. Hindi natin alam sino talaga yung sumuporta, kung sino yung nagsakripisyo, kung sino kasama niya, doon talaga sa laban niya. Kaya wag tayong sausaw ng sausaw sa issue. Kung ano man yung naging decision niya,
karapatan niya yun. Hayaan mo kapag ikaw yung nanalo, sa susunod, pasalamatan mo lahat, buong pamilya mo, isama mo na yung lolo mo, yung lolo ng lolo mo, yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo. Isama mo pa si Rendon Labrador. At saka bakit ba kasi pinoproblema nyo yung gulo sa pamilya nila? Perfect ba ang pamilya nyo para manghimasok sa issue nila? Alam nyo, successful na yung tao, may 35 million na kondo, may 72 million na cash incentives. Libre na siyang kumain sa iba't ibang restaurant habang buhay. Hindi na magugutom yung tao. Isamantalang tayo, pagkatapos nitong issue, balik tayo sa kanya-kanyang mga problema natin, sa kanya-kanyang buhay natin. Babalikan din natin yung mga problema na kinakaharap natin, pati yung mga issue sa sariling buhay natin. Tapos di rin naman tayo perpekto para pumuna ng imperfections ng iba. Kailangan ba mayayaman lang nagsasalita? Yung mga ayos yung buhay? Yung mga walang problema? E paano naman kami? Bobo ka pa rin. Ang dami-dami pwedeng sitayin dyan sa paligid mo, sa sarili mo mismo. Kahit naman Hindi mo hindi kailangan kami mayaman, lumayo kahit wala para kaming tingnan kung ano yung mali sa ibang importante, tao. masaya kami. Marami kang pwedeng Tapos umalis alam ka na. namin kung ano yung tama at mali. Babanas. Malibang sitahin kung ano yung mali. Nanalo na nga ng gold yung tao para sa Mayayaman Pilipinas, na ang lang dami nyo palaging pa rin tama. pinupuna. Diyan magaling ang mga Pilipino Yung may mga sa achievements panghusga na lang at ba? sa paghahanap ng mali sa iba. Yung mga sikat Masyadong na lang mga Yun na lang ba ang judgmental. tama? Masyadong perfectionist na wala sa lugar. Sa sobrang perpekto kasi ng mga Pilipino, nasobrahan na ata sa pagiging relihiyoso. Para bang kinukulang na tayo sa pagiging panatiko. Na ultimo si Carlos Yulo, gusto natin dapat malasanto. Tapos nung may issue pala, magagalit ka. Bakit sinabi ba nung tao na perfect siya? Ikaw na nanonood ngayon, nakapagbigay ka na ba ng karangalan sa bansa? Kung hindi pa, matanong kita. Ilan ba ang haters mo? Ilang mga tao ang nagsasabi ng hindi magaganda tungkol sa'yo? Ilang mga tao ang comment ng hindi maganda tungkol sa'yo? Pupusta ko, mas marami pa yung kay Carlos Yulo. Partida, isa ka lang namang ordinaryong Pilipino. Yan ba ang isasalubong natin sa nagbigay ng karangalan sa bansa? Kapag umangat, kailangang hilahin pababa. Kapag may sumikat, kailangang hanapan ng issue. Kapag may umasenso, hahanapan ng negatibo. Deserve ng mga atleta ang kanilang medalya, pero hindi deserve ng mga Pilipino ang karangalan at angas kapag sinabing panalo ang Pilipinas. Bakit ba kasi tayo ganyan? Ang hanap kagad natin ay mali sa ibang tao, kaysa alamin natin kung paano niya ginawang lumaban at umasenso. Paano kaya siya nagkaroon ng disiplina? Paano niya kaya namomotivate ang sarili niya para tumayo sa kama? Paano niya kaya nabibigyan ng suporta yung pangarap niya? Kahit wala pang ni isang Pilipino ang nakagawa ng ganong resulta. Yan dapat ang inaalam natin. Yan dapat yung hinahanap natin na mga sagot. Kasi once na inalam natin ang sagot sa mga tanong na yan, baka meron tayong pwedeng magawa para magamit din natin sa buhay natin. Para sa susunod, manalo rin tayo sa kanya-kanyang mga laban natin. Pero hindi. Kasi mas inuna pa natin na hanapin ang mga issue. Mas inuna pa natin na hanapin ang mga negatibo. Mas inuna pa natin ang hanapin kung ano ang pagkukulang ng iba. Kaysa hanapin natin sa sarili natin ang sagot na makakatulong sa atin lahat. Kung ipagpapatuloy nyo yung ganyang pag-uugali, hindi na ako magtataka na isang araw, wala ng atleta ang gustong magdala ng bandera ng bansa. Kasi sino ba naman ang gaganahan na mag-represent ng isang bayan na ang mga tao ang nakikita lagi ay yung mga kamalian? Kaya wag na din kayong magtaka kung dadating yung panahon na lahat puro na lang pera-pera. Kasi wala namang gaganahan para ipaglaban ang mga traidor, talangka at plastic na kababayan. Para kay Carlos Yulo, congratulations bro. Deserve mo yang lahat ng natatanggap mo. Deserve mo yang pagkapanalo mo.
pero hindi mo deserve maging kababayan ang mga Pilipino. Kung ang tunay na kultura ng pag-uugali ng mga Pilipino ay ang utak talangka at panghahatak pababa, kulang ang 2 ginto ni Carlos Yulo kasi nakakahiya pa rin na maging Pilipino.